Si Chihiro ay isang talunan na mahilig sumangot ng pandikit na nawalan ng ina at nahumaling sa mga babaeng zombie para makayanan ang kalungkutang ito. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang makahanap siya ng isang libro tungkol sa muling pagkabuhay at gumawa ng isang potion para sa mga zombie, ngunit hindi sinasadyang naging zombie ang pinakasikat na babae na umibig sa kanya. Nagsimula ang lahat sa panunood ni Chihiro ng kanyang paboritong pelikula tungkol sa mga zombie at pagpapantasya tungkol sa pagbangon ng kanyang tunay na pag-ibig, isang babaeng zombie. Ganito na siya simula noon, sa trahedya, nawalan ng ina at nahihirapang magpatuloy kasama ang iba pa niyang pamilya. Gayunpaman, kalaunan ay nakahanap siya ng kaunting ginhawa sa isang pasanggala na inampun niya na nagngangalang Bebo. Ngunit kahit iyon ay naaga sa kanya ng isang araw ay ipinadala rin ni Truckcon si Bebo sa langit. Matapos ilibing si Bebo, nakaramdam si Chihiro ng kalungkutan sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay nang bigla niyang maalala ang isang mahiwagang libro na natagpuan niya sa bahay ng isang kamag-anak. Mabilis niyang natagpuan ang libro at pagkatapos basahin ang mga pahina nito, napagtanto niyang ito ay isang recipe para sa isang potion para sa muling pagkabuhay. Dahil dito, hinukay niya ang katawan ni Bebo at tumungo sa isang abandonadong hotel kung saan umaasa siyang maibabalik si Bebo, kahit na ito ay isang zombie. Matapos ang ilang araw na pagsisikap na gumawa ng potion, napagtanto niya na ang pahinang naglalaman ng pinakamahalagang sangkap ay nasira. Mabuti na lang at nalaman niya na ito ay isang uri ng makamandag na halaman, kaya sinubukan niya ang ilan sa mga ito, ngunit lahat sila ay nabigo. Bigla, may narinig siyang sumisigaw sa labas, kaya tumakbo siya sa isang bintana at nagulat nang makita si Rhea na sumisigaw sa isang lumang balon. Sa pagkausyoso, uminom si Chihiro ng soda at pinanood si Rhea habang nagmamakaawa sa Diyos na pigilan ang kanyang ama sa pagkuha ng mga larawan niya nang walang suot na plot armor. Ang ama ni Rhea, si Dan, ay isang control freak na pinipilit siyang gumawa ng mga kakaibang pose ng walang plot armor sa lahat ng kanyang kaarawan para makakuha siya ng mga nakakatakot na larawan ng kanyang mga gamit. Nang tumanda siya, sinubukan niyang harapin siya, ngunit sinimulan nitong habulin ang sinumang sumubok na lumapit sa kanya. Kaya, napagtanto niya kung gaano siya kawalang kapangyarihan at pinilit ang sarili na magpatuloy sa pagpopose para tumigil siya sa pagpapawala ng mga tao. Nang marinig ito ni Chihiro, nabitawan niya ang bote ng soda dahil sa gulat at sa wakas ay napansin siya ni Rhea. Ilang minuto ang lumipas, pareho silang natahimik sa hotel na nakaupo hanggang sa nagmakaawa si Rhea na huwag sabihin kahit kanino at handa na siyang gawin ang anumang gusto niya. Habang papalapit siya, tinignan niya ang mga gamit ni Rhea at napagtanto kung bakit gustong-gusto ni Dan na kunan ng litrato ang mga ito, ngunit sinabihan niya si Rhea na huwag mahiya. Gayunpaman, hinihiling pa rin niya na may bubuhay sa kanya upang maisilang siyang muli sa mas magandang buhay. Nang sandaling iyon, tinanong ni Rhea kung bakit siya naroon sa hotel. Kaya, ipinaliwanag niya ang kanyang plano na buhayin muli si Bebo. Nang aminin niya na medyo makasarili ito, sinabi niyang hindi dahil mahal na mahal niya si Bebo. Sa sumunod na sandali, ipinaalala ni Chihiro sa kanya na nangako siyang gagawin ang anumang bagay at tinanong kung maaari siyang maging zombie lab rat nito dahil kinamumuhian na niya ang kanyang buhay. Nagulat si Rhea nang marinig ito, ngunit tumawa si Chihiro dahil biro lang iyon. Tinanong ni Rhea si Chihiro kung may kasintahan siya, ngunit sinabi nitong interesado lamang siyang makipag-date sa mga zombie. Napagpasyahan niyang kulitin siya at tinanong kung mananagot ba siya kung magiging zombie siya, ngunit namula si Chihiro na parang talunan na unggoy. Kaya, sinabihan niya itong pag-isipan ito bago umalis. Kinabukasan, bumalik siya sa hotel upang tulungan si Chihiro, ngunit nagtataka kung bakit hindi pa niya ito natatapos. Matapos niyang ikwento ang tungkol sa nasirang pahina sa gabay na aklat, ipinaliwanag niya kung paano niya ginugol ang mga huling araw sa pagsubok sa bawat makamandag na halaman na mahawakan niya at labis na nabigo. Sa sumunod na sandali, sinabihan siya ni Rhea na maghintay at tumakbo upang kumuha ng isang bagay. Kaya, nagpasya si Chihiro na maging abala, iniisip na baka may mahalaga itong bagay. Pagkalipas ng ilang oras, nagtaka siya kung bakit hindi pa ito bumabalik at nagpas siyang pumunta para tingnan, ngunit nakita niya itong malapit ng mud-ulosh sa gilid ng bangin. Agad siyang tumakbo at nahawakan siya nang malapit na itong mahulog. Ilang sandali pa, bumalik sila sa loob at sa wakas ay tinanong ni Chihiro si Rhea kung may depekto ba ito sa utak dahil maaring literal na nawala ang buhay nito.
Nakakagulat na sinabi niya na hindi sana ito magiging problema dahil bubuhayin sana siya nito muli. At ito ang dahilan kung bakit napagtanto ni Chihiro kung gaano kagulo ang kanyang isipan. Tinanong din niya kung bakit siya umaakyat sa isang mapanganib na bangin. Kaya ipinaliwanag ni Rhea na ang mga bulaklak na tumutubo sa paligid ng puno ay lubhang nakakalason. Nagulat si Chihiro dahil ang bulaklak ng hortensia ay karaniwan. Kaya ipinaliwanag ni Rhea na ginagamit ito sa simbolo ng kanyang pamilya, at palaging binabalaan siya ni Dan na huwag kailanman kainin ang mga dahon dahil maaari nilang ipadala ang isang ganap na lalaking nasa hustong gulang sa kabilang buhay sa loob ng ilang minuto. Matapos maalala na ang kanyang lolo na si Jug-oro ay karaniwang kumakain ng mga dahon, nagpa siya si Chihiro na magtiwala kay Rhea dahil wala siyang gaanong pagpipilian. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos niya ito. Ngunit nang humarap siya upang kunin ang katawan ni Beibo, inilagay ni Rhea ang ilan sa potion sa isang maliit na bote na dala niya. Matapos ibuhos ang natitirang potion sa lalamunan ni Beibo, hinintay ni Chihiro ang muling pagkabuhay, ngunit mabilis na napagtanto na hindi ito gumana, kaya nagpa siya siyang i-empake ito para sa gabi. Pagkalabas, iminungkahi ni Rhea na subukan muli bukas, ngunit nagpa siya si Chihiro na sumuko at sinabing hindi ito patas para kay Beibo. Sa una ay nagalit si Rhea dahil nangangahulugan ito na hindi na sila maaaring magsama muli. Ngunit itinago niya ang sakit at nangakong pupunta sa libing ni Beibo mamaya. Habang papalayo si Chihiro, napansin ni Chihiro na napilayan ang kanyang bukong-bukong, kaya ginawa niya ang ginagawa ng bawat Ginoo at binuhat siya na parang wala lang habang si Rhea ay nagpupumiglas na parang nakilala niya si Prince Charming. Matapos siyang ibaba sa likur ang upuan, sumakay siya papunta sa ari-arian ng pamilya nito, ngunit pinahinto siya nito sa labas at sinabing gumagamit ito ng isang lihim na daan para palihim na pumasok at lumabas. Sa puntong ito, umalis si Chihiro at palihim na pumasok si Rhea nang hindi namamalayan na pinapanood pala ito ni Dan sa buong oras. Pagdating niya sa likur ang pinto, tinawag siya nito at pinaikot ang kanyang ulo gamit ang isang malakas na sampal. Pagkatapos noon, nagpa siya si Chihiro na ihanda ang puntod ni Beibo, ngunit kasabay nito, ang kanyang pinsan na puno ng mga plot armor na nagngangalang Ranko ay gumagamit ng banyo sa tabi niya. Narinig niya ito at inilabas ang kanyang ulo sa bintana upang tanungin kung nasaan ito, ngunit nagulat siya nang makita ang kanyang mga aset at tinanong kung bakit ito narito. Matapos ipaalala sa kanya na pupunta siya rito kahit kailan niya gusto, tumungo sila sa kwarto nito at nagbihis siya bago tinanong kung bakit siya tumatakbo ng mag-isa nitong mga nakaraang araw. Agad na gumawa ng kasinungalingan si Chihiro tungkol sa pagsasalita tungkol sa mahabang paglalakad ng mag-isa. Ngunit sinabihan siya ni Ranko na itigil ang takip dahil nagsimula na lamang siyang mawala pagkatapos ng nangyari kay Beibo. Matapos makita ang cooler, kinuha niya ito at pinigilan siya habang sinusubukang buksan ito. Sa sumunod na sandali, tumalon si Beibo at lumipad sa gabi, naiwan si Ranko na traumatiko habang si Chihiro ay nasa sabik dahil talagang gumagana ang potion. Samantala, si Rhea ay nakakaranas ng pinakamasamang gabi ng kanyang buhay dahil nagpa siya si Dan na hilahin siya palabas ng paaralan matapos halos mabali ang kanyang mga cheekbones. Gayunpaman, sa halip na umiyak hanggang sa makatulog, nagpa siya siyang tapusin ang lahat at inumin ang bawat patak ng potion na kanyang pinahid bago humiga sa kama at hinintay ang kanyang huling hininga. Kinabukasan, nagising siya at nalito dahil hindi siya dapat nakaligtas sa ganoon karaming lason. Mabilis siyang naghanda para sa paaralan at sumama sa kanyang mga magulang para sa almusal. Nang tanungin ng kanyang ina na si Arya kung bakit siya tumakas ng palihim, nakaisip siya ng isang dahilan para iwasan ang katotohanan, ngunit ang tanging iniisip lang ni Arya ay kung paano makakaapekto ang mga ikinilos ni Rhea sa kanyang imahe bilang punong guro ng paaralan. Pinigilan siya ni Dan sa paglakas ng boses kay Rhea, ngunit pagkatapos ay umalis ito nang walang kain. Mabilis na sinamantala ni Dan ang pagkakataon upang humingi ng tawad sa pagpapahirap, ngunit sinabihan siya ni Rhea na huwag nang mag-alala dahil tinanggap na niya ito bilang resulta ng kanyang pagsuway. Nang marinig ito, kumabog ang puso ni Dan, kaya hinawakan niya ang mukha nito at sinabing siya lamang ang may kakayahang protektahan ito. Pagkatapos, napansin niya ang kanyang uniforme at ipinaalala sa kanya na mag-aaral siya sa bahay. Nang dumating ang butler upang kausapin siya, umalis si Rhea, ngunit nagpas siyang makinig sa kanilang pag-uusap.
Nalaman niya na plano nilang literal na putulin ang mga asset ni Chihiro. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagdedeliryo pa rin si Chihiro sa tuwa sa katotohanang binuhay niya muli si Beibo. Sa kabilang banda, nag-aalala si Ranko na baka nabuksan lang niya ang pinto patungo sa ilalim ng lupa. Ngunit matapos makita na ang nakababatang kapatid ni Chihiro na si Meiro ay hindi nababahala, tinanong niya kung bakit. Inamin ni Meiro na hindi niya inaasahan na ang kanyang kapatid ay gagawa ng isang muling pagkabuhay ng isang zombie. Matapos sabihin ni Chihiro na ituon nila ang pansin sa katotohanang natuklas niya ang code para sa buhay na walang hanggan, itinuro ni Ranko ang tingin ng mga undead sa mga mata ni Beibo. Nang sabihin ni Chihiro na kaunting kinanglang ang kailangan ni Beibo, talagang natakot si Ranko at sinabi sa baliw na nahuhumaling sa zombie na maaaring ginawa niyang realidad ang Walking Dead para sa lahat. Sa wakas ay naunawaan na ni Chihiro ang panganib na kaakibat ng pagiging zombie ni Beibo. Ngunit sa sandaling ito, tumakbo palayo si Beibo. Agad siyang hinabol ni Chihiro at nang makitang sumusunod din si Ranko, sinabihan niya itong huwag nang makialam. Sumagot si Ranko na binabantayan lang siya nito dahil malinaw na wala itong sapat na brain cells para makagawa ng mga makatwirang desisyon. Pagkatapos din, pumasok si Beibo sa isang imbornal, kaya tumigil si Ranko. Iniisip na tapos na ang habulan, ngunit pumasok si Chihiro para hanapin siya. Kasabay nito, muling lumabas ng bahay si Rhea para iligtas si Chihiro mula kay Dan. At si Arya, na nagmamasid sa kanya sa buong panahon na ito, ay nagpa siya na puntahan ito at panatilihing abala. Nang mga sandaling iyon, sinundan na lang ni Ranko si Chihiro sa imbornal, ngunit kalaunan ay naipit siya. Kaya, patuloy na sinundan ni Chihiro si Beibo hanggang sa mapunta sila sa abandonadong hotel. Habang nagsisimula siyang magtaka kung bakit tila konektado si Beibo sa hotel, tinanggap ng kanyang kaibigan sa paaralan na si Yasotaka na hindi niya kailanman makukuha ng kuting sa buhay na ito. Kaya, nagpa siya siyang bigyan ng backshots ang isa pang kaibigan na nagngangalang Mugi. Mabuti na lang at dumating si Rhea sa tamang oras para iligtas ang iyong mga mata mula sa kakilakilabot. Ngunit nang tanungin niya si Chihiro, natigilan si Yasotaka sa gulat at nagtaka kung paano niya ito nakilala. Kalaunan ay sinabihan siya ni Rhea na huwag mag-alala at umalis upang hanapin si Chihiro ng mag-isa. Ngunit nakita siya ng butler sa kalsada at tinawagan si Dan upang tanungin kung dapat ba niya itong iuwi. Pagkatapos ay sinabihan ni Dan ang butler na sumunod sa kanya dahil baka ihatid niya sila kay Chihiro. Nang makarating na si Rhea sa hotel, naabutan ni Chihiro si Beibo na kumakain ng mga dahon na ginamit niya para maperpekto ang potion. Matapos maalala na ito rin ang lugar kung saan niya iniligtas si Rhea noong isang araw, nakita niya ito sa gilid ng bangin at napaisip kung ano kaya ang ginagawa nito roon sa ganitong oras ng araw. Sa sumunod na sandali, dumating si Dan at nangakong patatawarin si Rhea kung ititigil niya ang anumang ginagawa niya at susundan siya pauwi. Habang sinusubukan niyang hawakan siya, hinampes niya ang kamay nito at sinabing kailangan niyang tumigil sa pag-arte na parang pag-aari niya ito. Habang nanonood si Chihiro, tinanong ni Dan si Rhea kung gusto lang ba niya ng kalayaan kahit kailan niya gusto or kung gusto niyang maranasan ang pag-ibig kasama ang isang talunan tulad ni Chihiro. Natigilan si Rhea, hindi makasagot. Ngunit sinabi nito kay Dan ang lahat ng kailangan niyang malaman, kaya hinawakan niya ang kamay nito para iuwi siya. Nang magsimulang magpumiglas si Rhea sa kanya, tumakbo si Beibo para tulungan siya. At nang makita siya, natakot si Dan dahil allergic siya sa mga pusa. Agad niyang sinabihan si Rhea na umatras, ngunit hindi siya pinansin ni Dan para tingnang mabuti si Beibo. Nang mapagtanto niyang gumana ang potion ni Chihiro, natuwa siya, ngunit sinubukan ni Dan na saktan si Beibo. Sinubukan ni Rhea na harangan siya, ngunit natulak siya sa gilid. Habang lahat sila ay nanunood ng may takot, sumubsob siya na una ang ulo sa isang tuod ng puno na palm unit sa kanyang loob at nagdugo hanggang sa masawi. Mabilis na sumugod si Chihiro at nawalan sa sarili nang makita ang kanyang sira-sirang katawan. Matapos maalala ang pangako niyang ibabalik siya bilang isang zombie, natakot siya dahil hindi naman talaga niya ito pinlanong ituloy. Habang tinatalikuran niya ito, narinig niya ang mahina nitong pagtawag sa kanyang pangalan at lumingon upang makita si Rhea na bumabangon muli na may mga laman loob na tumutulo. Dahan-dahan siyang lumapit at ipinaalala sa kanya na nangako siyang mananagot kung sakaling maging zombie ito. Sa kabila ng takot,
Tinanggap ni Chihiro, kaya bumagsak siya sa kanyang mga bisig habang ang butler ay nakumbinsi na binigyan lang ng Diyos si Rhea ng pangalawang pagkakataon. Habang nalulula si Dan sa pagkakasala ng pagpaslang sa sarili niyang anak, sinabihan siya ng butler na tumingin. Nang makita niya si Rhea na nakatayo, tumakbo siya upang dalhin ito sa ospital, ngunit hinailan nito ang kanyang braso palayo sa kanya at sinabing wala siyang karapatan dito dahil wala na ang kanyang anak. Nang araw na iyon, nalulumbay siya at nagkulong sa banyo habang ang mga kasama sa bahay ay nagsimulang magkalat ng mga tsismis tungkol sa kung paano tumakas si Rhea sa bahay upang makatakas sa kanyang psychotic obsession. Pagkatapos, narinig sila ni Arya at humingi ng paliwanag. Kaya ipinaliwanag nila kung paano sinabi ni Dan na tumanggi si Rhea na umuwi habang agad naman itong tumungo sa banyo para kausapin ito. Napansin ng mga katulong na amoy vodka ang amoy niya at patuloy na nagchichismisan kung paano siya nagsimulang mapahirapan sa tagiliran dahil tumigil na si Dan sa pag-backshot sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, padubog na pumasok si Arya sa banyo at tinanong kung ano ang pinag-iinggay ng mga katulong. Ngunit si Dan ay lubos na nagdedeliryo at patuloy na bumubulong tungkol sa pag-iwan sa kanya ni Rhea. Mabuti na lang at ipinaliwanag ng butler na tumanggi si Rhea na bumalik at ngayon ay nakatira na kay Chihiro. Nang marinig ang pangalan niya, naalala ni Dan kung paano umalis si Rhea kasama si Chihiro at nakumbinsi na ang kailangan na lang niyang gawin ay tapusin ang munting kasintahan nito para makauwi ito. Kaya, inilabas niya ang sarili mula sa banyo para magsimulang gumawa ng mga plano habang nakatitig si Arya sa saber na napapanaginipan niya gabi-gabi. Nang mga sandaling iyon, sinusubukan ni Chihiro na alamin kung paano madaling tinatahi ni Rhea ang sarili niya. Kaya, ipinaliwanag niya ang mga compulsory sewing class na kinukuha ng lahat sa kanyang paaralan. Pagkatapos makumplito ang mga tahi, natuwa siya dahil hindi na niya maramdaman ang sakit. Ngunit sinunggaban siya ni Chihiro at tinanong kung paano siya magiging masaya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Nang bigla niyang sabihin na ito ang unang beses niyang makapasok sa kwarto ng isang lalaki, nagsimulang isipin ni Chihiro na nawala ang ilan sa kanyang mga selula ng utak noong taglagas. Maya-maya, inilabas niya ang kanyang ulo sa bintana upang pagmasdan ang tanawin, at nahihirapan si Chihiro na iwasan ang kanyang mga mata mula sa kanyang mawi-wawi. Nang bigla niya itong tawagin para makita si Beibo, napansin ni Chihiro na sa wakas ay bumalik na sa normal ang mga mata nito. Ngunit mas naging mausisa si Rhea tungkol sa boses ni Beibo at tinanong kung ito ba ay epekto ng solusyon sa zombie. Matapos ipaliwanag ni Chihiro na si Beibo ay palaging may kakaibang boses, sinabi ni Rhea sa kanya na gustong-gusto ni Beibo ang puno na kanyang kinauupuan. Dahil dito, napagtanto ni Chihiro na naiintindihan niya si Beibo. Ngunit habang iniisip niya kung ano pa ang maaaring kakaiba sa kanya, napansin niya ang kanyang nakakatakot na titig at tinanong kung mas gugustuhin niya kung katulad siya ng mga zombie na napapanood niya sa mga pelikula. Hindi niya ito pinansin at tinanong kung okay lang ba talaga sa kanya na maging isang zombie. At pagkatapos niyang sumagot ng oo, ipinaalala ni Rhea sa kanya na panagutan ang kanyang bagong buhay. Sa wakas ay nagpa siya si Chihiro na tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagtanggap ng responsibilidad para sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na direktang sagot, hiniling ni Rhea sa kanya na dalhin siya sa lahat ng magagandang lugar sa bayan upang sa wakas ay maranasan niya ang isang normal na buhay. Matapos ipaalala sa kanya na walang normal sa kanyang kasalukuyang kalagayan, tinanong ni Chihiro si Rhea kung ang pamumuhay ng regular ba talaga ang gusto niya. Bigla na lang, hinawakan siya ni Rhea at tinanong kung may mali doon. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit siya para sa isang kiss. Gayunpaman, dumating si Ranko at nagsimulang sumigaw kay Chihiro dahil sa pag-iwan sa kanya. Habang inilalahad ang kanyang ulo para sumagot, itinago niya si Rhea at sinabihan si Ranko na huwag pumasok sa loob. Pagkatapos ay sinabihan ni Chihiro si Rhea na manatili sa loob at umalis upang salubungin si Ranko, habang nagtataka si Rhea kung bakit bigla siyang gustong ikis. Ilang minuto ang lumipas, dinala ni Chihiro si Ranko sa isang ilog at humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya bago sinabihan siyang huwag nang mag-alala tungkol kay Beibo. Sa wakas ay tumigil na siya sa pag-aasar, ngunit habang pareho silang nakaupo para mag-usap, tinawag ni Yasutaka si Chihiro habang tumatakbo palapit sa kanila. Agad na sinubukan ni Chihiro na tumakas, ngunit lumuhad si Yasutaka at nagmakaawa na makipagkita kay Rhea. Nang marinig ito,
Naalala ni Ranko noong tinanong niya ito tungkol kay Rhea ilang araw na ang nakalipas at tinanong kung ito ang dahilan, ngunit itinanggi ni Chihiro na kilala niya si Rhea at sinabing nagkataon lang silang nagkita. Pagkatapos ay sinabi ni Mugi na dapat silang maging masaya para kay Chihiro dahil malamang ay tinalikuran na niya ang kanyang obsesyon sa mga zombie kung nahulog ang loob niya kay Rhea. Nang marinig ito, nagpasya si Chihiro na ilihim ang katotohanan dahil baka mag-alala sila kung ipapaliwanag niya ang tunay na nangyari. Samantala, napagod na si Rhea sa kakaisip kung sino si Ranko para kay Chihiro. Kaya, nagpasya siyang maligo. Gayunpaman, pagkatapos buksan ang tubig, napagtanto niya na hindi niya matukoy kung mainit or malamig ang tubig. Ngunit nagpasya siyang magtuon sa katotohanan na sa wakas ay makakaligo na siya nang hindi siya palihim na binabantayan ni Dan. Habang nagsisimula siyang maglaro sa larwang kanyang natagpuan, biglang pumasok si Jagoro. Mabilis na tinakpan ni Rhea ang magagandang bagay upang protektahan ang kanyang marupok na utak, ngunit biglang sumunggab si Jagoro at desperadong sinubukang agawin ang kanyang mga aset habang tinatawag siyang Seda. Kalaunan ay nakatakas si Rhea at isinara ang pinto ng banyo habang nasa loob pa rin si Jagoro bago tumakbo papunta sa kwarto ni Chihiro. Sa sandaling iyon, bumalik si Meru at sinubukan ding hawakan ni Jagoro ang kanyang mga plot armor, ngunit madali niya itong napigilan at tinanong kung bakit patuloy niya itong tinatawag na Seda gayong ang pangalan ng kanyang yumaong asawa ay Kiyo. Nang mga sandaling iyon, sinimulan ng questionin ni Rhea ang kanyang mga pagpipilian sa buhay at iniisip kung mas maganda ba ang mga nakakatakot na birthday shoot ni Dan kaysa sa isang sorpresang atake mula sa baliw na lolo ni Chihiro. Maya-maya, sa wakas ay bumalik si Chihiro at nagulat nang makita ang kanyang nakabukang agila sa sahig. Kaya, nagmadali siyang takpan ito at binalaan siya tungkol sa panganib na sipunin. Matapos niyang ipaalala sa kanya na hindi maaaring magkasakit ang mga zombie, napagtanto niya na hindi niya man lang sinamantala ang pagkakataong ito para malaman kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang zombie. Nagsimula siya sa pagtatanong kay Rhea kung sumasakit ba ang kanyang tiyan, ngunit ipinaalala niya sa kanya na wala siyang gaanong tiyan dahil sa aksidente. Sinabi rin niya sa kanya na mas mahirap igalaw ang katawan nito kaysa noong una siyang magbago. Pagkatapos ay tiningnan ni Chihiro ng mas malapitan ang kanyang mga braso at napagtanto na nabubulok pa rin ang katawan nito, na nangangahulugang malapit na siyang hindi makagalaw. Matapos buhatin si Rhea sa kanyang kama, tinakpan siya ni Chihiro at nagpas siyang magpalipis ng gabi sa templo. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minutong paghihirap na makatulog, patuloy siyang nag-iisip ng paraan para mapigilan ang pagkabulok ng katawan ni Rhea. Kinabukasan, maaga siyang tumungo sa kwarto ni Meru para humingi ng libro tungkol sa isang bagay na minsan niyang nakitang binabasa nito. Matapos ipaliwanag na hiniram ito ng isang kaibigan nito kamakailan, tinanong ni Meru kung bakit bigla siyang interesado sa pagpreserbe ng mga bangkay, ngunit sinabihan siya ni Chihiro na kalimutan na lang ito. Pagkalipas ng ilang minuto, gumuhit siya ng poster para hindi makapasok ang lahat sa kwarto niya at binuksan ang air conditioner para mapreserba ang katawan ni Rhea hanggat maaari. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng matamang atensyon, umaasang masubaybayan ang anumang bahagyang paggalaw. Ngunit biglang tinawag siya ng kanyang ama, si Don. Nagulat, hinaranggan ni Chihiro ang katawan ni Rhea at sinabing lalabas na siya sa loob ng ilang minuto bago niya napagtanto na ang pag-iwan kay Rhea sa kanyang kama ay isang kawalang isipan. Mabilis siyang gumawa ng pansamantalang kama sa aparador. Ngunit habang sinusubukang ilipat siya rito, nadulas siya sa isa sa kanyang mga CD at napunta sa isang posisyon na matagal nang pinapangarap ng mga lalaki na tulad mo. Sa sandaling iyon, tinawag siyang muli ni Don. Kaya mabilis niyang inilagay si Rhea sa aparador at ipinaliwanag na dapat mawala ang paninigas nito bago gamabi. Matapos marinig ang paghingi ng pagkain ng kanyang laman loob, nangako rin siyang ipagbibili siya ng makakain at aalis na. Pagkalipas ng ilang minuto, habang nag-aalmusal, napagkamala ni Jagoro na ibang klase ang tofu. Kaya ipinaliwanag ni Don kung ano ang lasa nito upang makatulong sa kanya na makaalala. Sa kabilang banda, naisip ni Chihiro ang hangarin ni Rhea na maranasan ang buhay ng isang normal na babae. Dahil sa kuryusidad, tinanong niya si Meru kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang normal na babae, ngunit nalito si Meru dito at tinanong kung sapat ba ang tulog nito. Muli, sinabihan siya ni Chihiro na kalimutan na lang ito upang maiwasan ang pagmumukhang kainahinala.
Kasabay nito, si Ranko, nakaka-deliver lang ng isang bagay sa bahay ni Rhea, ay nakakita ng isang babaeng nagngangalang Helen na gumagapang palabas ng isang kalapit na palumpong. Ipinaliwanag ni Helen na gusto niyang malaman kung bakit hindi nasamipot si Rhea sa paaralan, ngunit pagod na si Ranko sa pagsasalita at sinabihan siyang subukang gamitin ang doorbell sa halip na umakto na parang isang kawawa. Pagkatapos ay lumabas siya, ngunit sinundan siya ni Helen at patuloy na sinasabi kung gaano kaganda at katalino si Rhea. Kalaunan, nagsawa si Ranko sa pakikinig sa isang sismosa at nilayuan siya upang sana ay makahanap ng mas magandang makakasama. Samantala, kakasimula pa lang ng pamilya ni Chihiro ng isang buong paglilinis ng bahay dahil walang pasok sa araw na iyon. Sinubukan ni Chihiro na tapusin ang kanyang trabaho sa lalong madaling panahon upang makapag-focus siya kay Rhea, ngunit tinawagan siya muli ni Don upang tanungin kung bakit nag-ampon na siya ng pangalawang pusa gayong kakalibing pa lang nila kay Bebo. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Chihiro na magpahinga dahil si Bebo pa rin ito, ngunit nalito si Don at natakot na sa wakas ay nawala na sa katinoan si Chihiro. Para patunayan ito, tinanong ni Chihiro si Jagoro kung nakita na ba niya si Bebo sa paligid. Pero ang tanging natatandaan lang ni Jagoro ay ang makita ang kanyang pinakamamahal na si Seida sa banyo. Bago pa man makapagtanong si Chihiro kung sino si Seida, may sinabi si Jagoro tungkol sa paggawa ng isang potion para sa muling pagkabuhay noon. Natural lang na naintriga si Chihiro at humingi ng karagdagang detalye, ngunit pinindot ng utak ni Jagoro ang factory reset button. Kaya, sumuko na si Chihiro. Sa sandaling iyon, inalok ni Mayru na linisin ang kanyang kwarto dahil malamang ay puno ito ng basura. Ngunit agad siyang pinigilan ni Chihiro at sinabing kaya niya itong gawin mismo. Bago pa man niya may tanong kung bakit, dumating si Ranko na may dalang tanghalian, at agad na nagsimulang magdasal si Don na sana ay mapalad si Chihiro na makahanap ng asawang katulad niya balang araw. Pagkatapos ay ginamit ni Ranko ang pagkakataong ito upang biruin si Chihiro tungkol sa pagiging single pa rin bago sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkawala ni Rhea. Ipinaliwanag din niya kung paano tila nagsusumikap ang lahat sa kanyang pamilya para sa isang bagay, ngunit sinubukan ni Chihiro na baguhin ang paksa upang maiwasan ang pag-uusap tungkol dito. Patuloy na pinag-uusapan ito ni Ranko at sinabing malamang na umalis si Rhea sa bahay upang makasama ang isang talunan na kanyang minahal. Nang tanungin niya si Chihiro tungkol sa uri ng relasyon nila ni Rhea, patuloy na sinabi ni Chihiro na sila ni Rhea ay ganap na estranghero na ngayon lang nagkita. Pagkatapos ay tinanong niya si Ranko kung bakit siya masyadong mausisa tungkol dito, at mabilis na umakto si Ranko na parang inaalagaan lang siya nito tulad ng gagawin ng isang responsableng ate. Ilang sandali pa, sa wakas ay nagpa siya si Ranko na umalis. Kaya, sinabihan ni Don si Chihiro na linisin ang isang bahagi sa likuran. Gayunpaman, habang papunta siya sa loob para linisin ito, biglang nagpa siya si Ranko na kumuha ng pelikula mula sa kanyang kwarto. Kaya lumapit siya para kunin ito at pagpasok niya, napansin niya ang isang hibla ng buhok na halatang masyadong mahaba at maitim para kay Chihiro or kay Mayru. Mabilis niyang napagpasyahan na tumingin-tingin sa paligid at kalaunan ay natagpuan ang kama na inihanda niya para kay Rhea sa aparador. Sa sandaling ito, si Rhea, na kahit papaano ay umakyat sa tuktok ng cabinet ni Chihiro, ay tumalon kay Ranko at hinawakan siya habang hinahawakan ang kanyang mga assets. Nang mapagtanto na si Rhea iyon, itinulak siya ni Ranko, ngunit ito ang dahilan kung bakit muling bumukas ang mga hiwa ni Rhea. Nang biglang pinunit ni Rhea ang kanyang damit, nagsimulang sumigaw si Ranko. Kaya, tumakbo pabalik si Chihiro at kinaladkad si Rhea palayo. Gayunpaman, sa gitna ng init ng sandali, nagdikit ang kanilang mga labi at sinimulang durugan ni Rhea ang loob niya gamit ang kanyang lakas na parang zombie. Nang tuluyan na siyang bitawan ni Rhea mula sa kanyang yakap na nakakadurog ng buto, agad na tinanong ni Ranko si Chihiro kung bakit nagkukulong sa kanyang kwarto ang babaeng paulit-ulit niyang itinatanggi. Pagkatapos ay tiningnan niya ng mabuti si Rhea at napagtanto kung sino talaga siya. Ngunit habang sinusubukan ni Chihiro na ipaliwanag ang nangyari, tumanggi si Ranko na marinig ang kahit isang salita mula sa kanya at nagsimulang umatake gamit ang anumang mahawakan niya. Habang nangyayari ito, narinig ni Rhea si Bebo na tinatawag siya. Kaya, nagsimula siyang gumapang palabas ng bintana. Nang mapansin ito ni Chihiro, huli na ang lahat. Kaya,
Nagmakaawa siya kay Ranko na tulungan si Jagoro sa kanyang paliligo at tumakbo palabas bago pa man siya makatanggi. Gayunpaman, habang gumagapang siya sa bubong para maabot sina Rhea at Bebo, nakita siya ni Don at tinanong kung ano ang nangyayari. Kaya, sinabi ni Chihiro na sinusubukan niyang pakainin si Bebo. Sinabihan siya ni Don na bilisan ito dahil marami pa silang kailangang linisin. Kaya, mabilis na naabutan ni Chihiro sina Rhea at Bebo, para lamang makita silang kumakain ng parehong makamandag na dahon na ginamit niya sa paggawa ng potion. Nalito siya rito hanggang sa magsimulang magmukhang mas tao si Rhea kaysa dati. Sa susunod na sandali, tuluyan na siyang bumalik sa kanyang katinoan at tinanong si Chihiro kung bakit siya nasa labas na nakatakip lamang sa kanyang katawan gamit ang isang tuwalya. Matapos niya itong bigyan ng damit, lumapit si Jagoro kasama si Ranko at pinuri si Chihiro sa muling pagbuhay sa kanyang minamahal na si Seda. Nang tanungin siya ni Chihiro kung sino itong Seda na paulit-ulit niyang binabanggit, hindi pinansin ni Jagoro ang tanong para ipaliwanag na ang mga nabuhay na zombie tulad ni Rhea at Bebo ay malinaw na nangangailangan ng mga dahon upang mapanatiling buhay ang kanilang mga katawan. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Chihiro na si Jagoro ay mayroon pa ring gumaganang utak. Kaya, sinubukan niyang makinig ng higit pang payo, ngunit sinimulan ni Ranko na subukang iwaksi ang matandang nilalang. Mabuti na lang at nagawa niyang hawakan siya, at ipinaliwanag pa na kailangan ni Rhea ng patuloy na ehersisyo pati na rin ang patuloy na supply ng mga dahon upang mapigilan ang pagkabulok ng kanyang katawan hanggat maaari. Pagkatapos din, sa wakas ay nakatakas si Ranko sa pagkakahawak ni Jagoro. At si Don, na dumating kasama si Meru, ay nalito at nagtanong kung alam niya ang nangyayari. Ngunit si Meru ay walang kaalam-alam din tulad niya. Pagkatapos ay sinabi ni Jagoro kay Chihiro na ang proseso ng pagkabulok ay hindi maaaring pigilan magpakailanman. Ngunit habang sinusubukan ni Chihiro na magtanong pa, hinampas ni Ranko ang isang plorera sa bungo ng lumang geyser, dahilan para bumalik sa normal ang utak nito. Agad niyang sinabing aksidente lang iyon at kahit alam nilang lahat na nagsisinungaling siya, sinabi ni Meru na wala siyang dapat ipag-alala at dinala si Jagoro sa loob. Sa sandaling ito, nakumbinsi si Chihiro na mailigtas niya si Rhea gamit ang lahat ng kanyang natutunan. Ngunit pagkatapos ay nagtanong si Don kung bakit may isang babaeng walang plot armor na nakatayo sa harap niya. Dahil dito, natakot si Rhea dahil malapit nang matapos ang kanyang bagong buhay kasama si Chihiro. Ngunit pagkatapos ay nagmakaawa si Chihiro kay Don na hayaan siyang manatili dahil may responsibilidad siyang panatilihing ligtas ito. Nagulat si Don dahil kadalasan ay hindi humihingi si Chihiro ng kahit ano sa kanya. Ngunit pagkatapos maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang lahat, sinabi niyang mabuti na sa wakas ay tinalikuran na ni Chihiro ang kanyang obsesyon sa mga zombie. Natural, nagpasya si Chihiro na itago na lang ang bahagi tungkol kay Rhea bilang isang zombie. Ngunit nabigla pa rin siya ng casual na pumayag si Don na hayaang manatili si Rhea. Matapos ipaliwanag na ang templo ay talagang isang kanlungan para sa mga kababaihan, sinabi ni Don na hindi ito magiging problema hanggat inaako ni Chihiro ang buong responsibilidad. Habang sinusubukan ni Chihiro na magdiwang kasama si Rhea, ipinaalala ni Ranko sa kanila na hindi siya pumayag dito. Agad na napagtanto ni Rhea na si Ranko ay magiging problema hindi tulad ni Don. At nag-alala rin si Chihiro sa kanyang tugon, ngunit bigla siyang tinawag ni Ranko na isang talunang lalaki at tumakbo palayo. Kalaunan, nagpasya si Chihiro na simulan ang wastong pananaliksik sa buhay ni Rhea sa pamamagitan ng pagsulat sa journal tungkol sa bawat maliliit na bagay na ginagawa nito. Nang sandaling iyon, tinanong ni Rhea kung kaya ba talaga niyang alagaan ito. Kaya, ipinaalala ni Chihiro sa kanya na matagal na niyang gustong alagaan ang isang zombie. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya natutulog sa templo at sinabing hindi siya nag-aalangan na makihati sa kwarto kasama niya. Ngunit sinabi ni Chihiro na para sa kanyang sariling kaligtasan dahil sa susunod na mahulog ang kanyang mga asset sa mukha niya, maaaring hindi na siya makatiis. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Rhea kung ano ang kanyang sinasabi. At matapos maalala na wala siyang maalala sa ilan sa mga bagay na ginawa niya, sinabihan siya ni Chihiro na huwag itong alalahanin. Sa pagkakataong ito, ayaw maniwala ni Rhea sa kanya dahil malinaw na may nangyari sa pagitan nila. At habang patuloy na nagsisinungaling si Chihiro tungkol dito, iniisip ni Rhea kung hanggang kailan niya ito matitiis.
Kinabukasan, nagpasya si Chihiro na dalhin ang kanyang pananaliksik sa susunod na antas sa pamamagitan ng pagtatalo kay Rhea para sa anumang mga senyales ng mga pagbabago sa kanyang katawan. Gayunpaman, nahihiya siya rito at sinabihan siyang tumigil na. Pagkatapos, tinanong ni Don kung bakit hindi siya sama-sama sa kanila para sa hapunan. Kaya sinabihan sila ni Chihiro na huwag nang mag-abala sa pagkuha ng pagkain para sa kanya dahil ayaw niyang maging pabigat pa sa pamilya. Pagkatapos ay sinabi ni Don na hindi magiging abala ang pagpapakain kay Rhea kasama ang pamilya, kaya pumayag si Chihiro na isama siya sa susunod. Pagkatapos ng hapunan, dumating si Ranko dala ang mga gamit na binili niya para kay Rhea at nangakong mamili ng plot armor mamaya. Pagkatapos ay nagpasalamat si Chihiro sa tulong at ipinaliwanag na wala siyang espesyal na relasyon kay Rhea. Pagkaalis ni Ranko, tumungo siya at palihim na pinanood si Rhea na pinapakain si Bebo hanggang sa makita siya nito. Maya-maya pa, isinama niya si Rhea para mamasyal at ipinagpatuloy ang pagre-record nito nang hindi namamalayan na sinusundan pala sila ng butler ni Dan. Biglang inamin ni Rhea na gusto niya ang kanyang bagong buhay bilang isang unti-unting nabubulok na bangkay at sinabing hindi niya ito mararanasan kung nanatili siyang isang ordinaryong babae. Dahil sa sama ng loob, nangako si Chihiro na sisiguraduhin niyang masisiyahan siya sa pagiging isang zombie. Kalaunan, nagpasya siyang umuwi. Ngunit habang sinusubukan niyang tumawid sa kalsada, nakita ni Rhea ang isang kotse na mabilis na papalapit sa kanya at casual na inihagis siya palayo bago napagtanto na malamang na mas manganib siya kaysa sa kotse. Agad siyang tumakbo upang tingnan ito at matapos sabihin ni Chihiro na maayos naman siya, nakita ni Rhea ang isang pasa sa kanyang braso. Nang bigla niya itong dilaan, nagulat si Chihiro noong una, ngunit sa huli ay nagpasya siyang umupo at magsaya. Pagkalipas ng ilang araw, pumasok si Ranko sa restaurant ng kanyang mga magulang. At pagkatapos asikasuhin ng ilan sa mga customer, pumasok siya sa silid sa likuran upang saktan si Chihiro dahil sa hindi niya paggana ng maayos sa kanyang trabaho. Agad na sinabihan siya ni Chihiro na itigil na ang pang-aabala sa kanya at sinabing pinagsisisihan na niya ang pagtulong sa kanya. Nang sandaling iyon, sinabihan ng nanay ni Ranko si Chihiro na mag-relax at sinabing pareho silang umaarte na parang mga toxic lovers. Nahiya si Ranko dito at sinabihan ang nanay niya na tumigil na. Ngunit mas pinalawak pa ito ng nanay niya sa pamamagitan ng pagsasabi kay Chihiro na maaari niyang isama si Ranko sa lungsod anumang oras na gusto niya. Habang sinusubukang pigilan ang nanay nito sa pagsasalita ng kahit ano pa, natisod si Ranko sa isang balat ng saging kaya iniligtas siya ni Chihiro mula sa isang malupit na concussion. Ito ay humantong sa mas matinding pang-aasar mula sa kanyang nanay at pagkatapos niyang umalis, biglang hinayla ni Chihiro ang braso niya palayo kay Ranko upang iligtas siya mula sa pang-aasar ng ibang mga empleyado. Gayunpaman, ito ang dahilan kung bakit niya naramdaman na ayaw na siyang makasama. Kaya, tinanong niya kung bakit hindi na lang siya makapaghintay ng kaunti bago umalis. Maraming taon na ang nakalilipas, nawala si Ranko sa isang sementeryo at nagsimulang umiyak sa takot. Ngunit si Chihiro, na nagkataong naroon din, ang nagligtas sa kanya at halos ninakaw ang kanyang puso. Kinabukasan, dinala siya ng mga magulang ni Ranko sa bahay ni Chihiro para magpakilala dahil hindi pa nila alam na magpinsan pala sila. Nang mapagtanto ito, natuwa si Renko at gustong gugulin ang araw sa mga bagay na gusto ni Chihiro. Ngunit pagkatapos mapanood ang ilan sa mga paboritong pelikula ni Chihiro tungkol sa mga zombie, na-trauma siya at nagalit nang mapagtanto niyang wala man lang pakialam si Chihiro sa nararamdaman niya. Sa huli ay iminungkahi niya na maglaro sila sa labas tulad ng mga normal na magpinsan, ngunit tumanggi si Chihiro, sinabing screen lang ang kailangan niya para sa isang magandang oras. Agad na inaf ni Ranko ang telebisyon, at sinabing wala na siyang ibang pagpipilian dahil pinilit na ni Ranko ang sarili na umupo sa kanyang kakaibang obsession sa mga nakakatakot na pelikulang zombie. Pumayag si Chihiro, ngunit habang naglalakad ng ilang minuto, patuloy na sinusubukan ni Ranko na maghanap ng mga bagong libangan na maaaring maging interesante sa kanya dahil ang gusto lang gawin ni Chihiro ay ang magsalita tungkol sa kanyang pagmamahal sa mga zombie. Habang lumilipas ang araw, unti-unting naglalaho ang mga paru-paro sa tiyan ni Ranko dahil napagtanto niya na ang kanyang prinsipe ay tila isang taunang lalaki. Nang ang ilang mga lokal ay nagsimulang magbiro kay Chihiro dahil sa pagiging talunan, inaasahan niyang sa wakas ay ipagtatanggol nito ang kanyang sarili.
Ngunit halos mawala ng kontrol sa pantog si Chihiro at tumakbo sa sementeryo para sa ginhawa. Dahil dito, napagtanto ni Ranko na ang tanging dahilan kung bakit hindi siya natakot noong isang araw ay dahil naroon ang puntod ng kanyang ina, at gustong-gusto niya ang ideya ng mga zombie na umaakyat mula sa kanilang mga kabaong. Nang makauwi na sila, sa wakas ay nawala na ang nararamdaman niya para sa kanya at wala nang ibang hinanggad kundi isang matamis na biyahe pauwi habang nakikipag-usap ang kanyang ina kay Don. Ilang minuto ang lumipas, sumakay sila sa kotse at tinanong ng kanyang ina kung nasiyahan ba siya sa kanilang playdate, ngunit pagod na siya sa pakikipag-usap at gusto na lang umalis. Sa kasalukuyang oras, kakaalis lang nila sa restaurant para mag-deliver, ngunit mabilis na napagod si Chihiro sa pagdadala ng lahat. Kaya, tinanong niya si Ranko kung bakit hindi siya tumutulong. Matapos sabihin ni Ranko na halos wala siyang ginagawa sa kusina buong araw, tinanong ni Chihiro kung bakit tinutulungan pa siya nito gayong malinaw na ayaw naman nito rito. Ipinaliwanag ni Ranko na ang pagiging pabaya nito ay tiyak na makakatakot sa kanilang mga customer. Parang, iyon lang ang dahilan kung bakit gusto niyang sumama sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating sila sa bahay ni Chihiro at agad siyang sinabihan ni Don na tumigil na sa pagrereklamo bago nagpasalamat kay Ranko sa pagdadala ng pagkain. Maya-maya, nakarating sila sa huling dalawang delivery ng araw, ngunit patuloy na nagrereklamo si Chihiro tungkol sa kung gaano kahirap ito. Kaya, tinanong ni Ranko kung bakit lagi siyang tutol sa ideya na tulungan siya. Ipinaalala ni Chihiro sa kanya na kailangan na niyang alagaan si Rhea at pagkatapos niyang sabihin na magkaibigan pa rin sila, sinimulan siyang kulitin ni Ranko tungkol dito. Sa sandaling iyon, dumating si Yasotaka at nagtanong, na tuluyang nababaliw dahil dinidate na ni Chihiro ang isa pang babae habang siya ay kumakain pa rin ng Moguls Man Buns gabi-gabi. Agad na tinanong siya ni Yasotaka ng maraming tanong, umaasang matutunan ang mga paraan para maging chick boy. Samantala, naalala ni Ranko na nakilala niya si Chihiro sa mismong lugar na ito 2 taon pagkatapos ng kanilang unang playdate. Pagkatapos, bagong lipat lang siya sa bayan kasama ang kanyang pamilya, kaya nagpa siya ang kanyang ina na imbitahan si Chihiro para sa isang playdate. Noong panahong iyon, natatanggap na ni Ranko ang nararamdaman niya para sa kanya, ngunit gusto pa rin niyang ayusin ang kanilang relasyon, kaya sinubukan niyang makipaglaro muli sa kanya sa labas. Gaya ng inaasahan, gusto lang ni Chihiro na manood ng mga nakakatawang zombie movies nito, kaya nagpa siya si Ranko na iwan siya para maramdaman niya ang kakaiba nitong vibes. Gayunpaman, pagkalabas niya ng kwarto, kinumbinsi siya ng kanyang ina na dalhin si Chihiro sa tindahan ng paupahang pelikula para makahanap sila ng mapapanood ng magkasama. Sa hindi malamang dahilan, natuwa si Chihiro, at naisip ni Ranko na may pag-asa pa para sa kanilang relasyon. Ngunit nang makarating sila sa tindahan, napagtanto niya na nasa sabik lang si Chihiro na makahanap ng bagong zombie movie. Nang sandaling iyon, tinakat siya ng tindero at mabilis na tinulungan si Chihiro na mahanap ang bagong pelikulang zombie na hindi niya tinitigilan sa pagbabangit. Pagkatapos, sinubukan ni Ranko na sabihin sa kanya ang tungkol sa isang bagong serye na sinimulan niya, ngunit hindi siya pinansin ni Chihiro dahil sabik na siyang mapanood ang pelikula. Dahil dito, nagsawa si Ranko, kaya kinuha niya ang pelikula at binawi ito. Agad siyang sinubukang pigilan ni Chihiro, ngunit biglang sumulpat ang isang asong palaboy na may sakit sa pag-iisip at nagsimulang tumahol kay Ranko, kaya nakahanap si Chihiro ng mapagtatagwan. Gayunpaman, nang makita niyang malapit na nitong kagatin si Ranko, nilakasan niya ang kanyang loob at kumuha ng bakal na tubo para takutin ito. Ito ang nagpasiklab sa dating nararamdaman ni Ranko para kay Chihiro. Kaya, naglakad silang dalawa pauwi habang magkahawak kamay, at sa wakas ay nanood na lang siya ng zombie movie nang hindi siya kinukulit tungkol dito. Bumalik sa kasalukuyan, katatapos lang nilang mag-deliver. Kaya, sinabihan ni Ranko si Chihiro na umuwi na dahil malamang wala nang ibang gagawin sa restaurant. Gayunpaman, nang tumalikod na siya para umalis, bigla siyang itinulak ni Ranko sa pader at yumuko para sa isang kiss. Matapos pigilan ang sarili, sinabihan niya itong tumigil sa pagyayalo kapag may mga babaeng nagtatangkang magsamantala sa kanya. Bago pa siya makasagot, tumakbo na siya palayo at naisip ang paraan ng pagkiss ni Rhea sa kanya hanggang sa makarating siya sa gilid ng kalsada at nagpas siyang tumigil sa pagtakas mula sa kanyang nararamdaman.
Mamaya ng gabing iyon, sa wakas ay nagpasya si Rhea na sumama sa pamilya ni Chihiro para sa hapunan sa unang pagkakataon. Ngunit nagpasya ang talunan na ito na gawin itong isang napaka-awkward na karanasan sa pamamagitan ng pagre-record ng kanyang mga kwento. Kalaunan ay sinabihan siya ni Rhea na tumigil, ngunit iginiit niya na kailangan niya itong gawin upang masubaybayan nila ang anumang bahagyang pagbabago sa kanyang katawan. Mabuti na lang at sinabihan siya ni Don na tumigil, kaya ibinaba ni Chihiro ang kamera at sumama sa kanila sa mesa. Napansin ni Don na damo lang pala ang kinakain ni Rhea sa buong oras. Kaya, tinanong niya kung isa ba itong hardcore vegetarian. Bago pa man siya makasagot, nabalisa si Jagoro dahil tila nakalimutan na niya na nakakain pala ang mga tulya. Nagpasya si Mayru na bigyan siya ulit ng maikling lektura tungkol sa pagkain. Pagkatapos ng hapunan, ipinagpatuloy ni Chihiro ang kanyang pananaliksik sa pamamagitan ng pagtitig habang sinusubukan nitong tamasahin ang maliwanag na kalangitan sa gabi. Nang sandaling iyon, bumalik si Beibo at Samoka ng isang bola ng mga dahon na kinakain nilang dalawa para manatiling buhay. Mabilis na kinuha ni Chihiro ang kamera, iniisip na susuka rin si Rhea ng isang bola ng mga dahon, ngunit napahiya siya rito. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Chihiro na kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-film sa kanya. Kaya, nagpasya si Rhea na hayaan siyang magpatuloy sa kondisyon na gagawin niya ang anumang gusto niya bukas. Madaling pumayag si Chihiro dito ngunit pinagsisihan niya ito kinabukasan nang hilahin siya nito para mamili. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtingin-tingin sa mga tindahan, sa wakas ay nakahanap si Rhea ng isang bagay na maganda, ngunit nagalit siya dahil hindi siya pinapansin ni Chihiro. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi na lang siya makapagdesisyon at kumuha ng isang bagay. Kaya, ipinaliwanag niya kung gaano kahalaga ang pumili ng tama. Ipinaalala rin niya sa kanya na ito ang unang beses niyang mamili, ngunit sinabihan pa rin siya ni Chihiro na tapusin na ito upang maipagpatuloy niya ang kanyang pananaliksik. Matapos suriin kung sumikat na ang araw, napaisip si Chihiro kung nakakaapekto ito sa kung gaano kabilis mabulok ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, napagtanto niya na kinailangan ni Rhea na dumaan sa isang kakilakilabot na aksidente at isang zombie transformation para lamang maranasan ang pinakasimpleng mga bagay na pambabae. Habang nagsisimula siyang makaramdam ng awa dahil sa hindi pag-aalaga, tumungo si Ranko sa isang pampublikong paliguan upang linisin ang kanyang lote. Habang ginagawa ito, naalala niya ang kanyang pag-amin tungkol kay Chihiro at iniisip kung magkakaroon pa rin ng parehong pakiramdam para sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpasya siyang suriin ang kanyang timbang at biglang nainis sa pag-iisip kung ano ang malamang na ginagawa ni Rhea kay Chihiro sa sandaling ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Mayru kasama ang isang grupo ng kanyang mga kaibigan at nagulat nang makita si Ranko na hindi nagde-deliver. Kaya, tinanong niya kung sarado na ang restaurant. Matapos ipaliwanag na wala siyang masyadong gagawin, tinanong ni Ranko si Mayro kung bakit niya dinala ang kanyang mga kaibigan sa paliguan, at pareho rin ang naging sagot ni Mayro. Pagkatapos ay tinanong ni Ranko kung nababagot din ba si Chihiro sa bahay, ngunit matapos sabihin sa kanya ni Mayro ang tungkol sa shopping date nila ni Rhea, umakto si Ranko na parang wala siyang pakialam at nagpas siyang sumama sa kanyang mga kaibigan sa paliguan. Pagkatapos noon, sa wakas ay nakapili na si Rhea ng damit. At pagkatapos niyang isuot ito, nagulat si Chihiro sa kung gaano siya kaganda sa suot nito at pinuri siya. Palabas, napansin niya ang isang shopping bag sa kanyang mga kamay at tinanong kung ano ito, ngunit sinabi ni Chihiro na huwag siyang mag-alala tungkol dito. Sa sandaling ito, isang especially iyan na sumusunod sa kanila sa buong panahon ang tumawag kay Dan upang sabihin sa kanya na nasa posisyon sila upang isagawa ang kanyang plano. Gayunpaman, sinabi ni Dan sa kanila na magpatuloy muna sa pagsunod kay Rhea sa ngayon. Ilang minuto pagkatapos nito, naintriga si Rhea sa isang prop sa isang haunted house. Kaya, sinubukan niyang hingin ang opinyon ni Chihiro ngunit nakita niyang halos maiyak na si Chihiro sa takot. Agad niya itong pinagtawanan dahil sinabi nitong mahilig siya sa horror, ngunit sinabi ni Chihiro sa kanya na mas malala ang mga haunted house kaysa sa mga pelikulang pinapanood niya. Ilang sandali pa, inihiga ni Rhea ang kanyang ulo sa mesa. Kaya, sinamantala ni Chihiro ang pagkakataong ikwento sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na Amerikana na natagpuan niya na dapat panatilihing malamig at preserbado ang kanyang katawan dahil maaari itong lagyan ng yelo.
Nang makitang pinag-isipan niya ng husto ang pagtulong sa kanya, naging emosyonal si Rhea ngunit napagtanto niyang hindi na niya kayang umiyak muli. Gayunpaman, nangako siyang tutulungan siya sa kanyang pananaliksik tungkol sa zombie tuwing kailangan niya ito. Samantala, tuluyan nang nawala ni Dan ang kanyang ugnayan sa realidad at lubos na nahuhumaling sa pag-uwi ni Rhea upang maipagpatuloy nila ang kanyang mga kakaibang photoshoot tungkol sa kaarawan. Sa sumunod na sandali, nagutom si Rhea, kaya nagpa siya si Chihiro na kumuha ng pagkain para sa kanyang sarili habang kinakain niya ang mga dahon ng lason. Pagkaalis niya, nagpa siya ang mga goons ni Dan na kunin si Rhea. Ngunit nang medyo malapit na sila, sumulpat si Yasotaka at biglang kinausap si Rhea na parang mag-best friend sila. Natural lang na nalito siya at napaisip kung sino ba talaga ang talunan na ito. Kaya, ipinaalala ni Yasotaka sa kanya ang oras na hinahanap niya si Chihiro at humingi ng tulong. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung gusto nitong sumama sa pamimili. At habang iniisip niya ang paraan para makatakas sa kanya, nadismaya ang mga goons ni Dan dahil inakala nilang si Chihiro lang ang lalaking kilala niya. Sa huli, nagpa siya silang sundan pa rin si Rhea. Ngunit nang biglang hinawakan ni Yasotaka ang kanyang braso at umalis, nag-alala sila na baka nakita niya silang sinusundan siya. Pagkatapos ay sumang-ayon sila na walang paraan para malusutan ng isang talunan na tulad niya ang kanilang perpektong plano. Samantala, sinubukan ni Yasotaka na paupuin si Rhea sa isang bangko kasama niya na parang magkasintahan, ngunit tumanggi ito at sinabing ayaw niyang nasa ilalim ng araw. Sa kabila nito, patuloy pa rin si Yasotaka sa pag-eengganyo sa kanyang nerdries, ngunit nagsawa na ang mga goons at inilagay ang utak niya sa pause mode bago hinawakan si Rhea. Mabuti na lang at dahil sa lakas ng zombie niya, hindi nila siya madaig. Kaya, patuloy siyang nagpupumiglas at nagmamakaawa para sa tulong hanggang sa makabalik si Chihiro sa mesa at sinundan siya habang sumisigaw mula sa looban. Mabilis siyang tumakbo palapit at nakita si Rhea na sinisira ang isang buong bangko sa sahig at iniuugoy ito para maiwasan ang mga goons. Tinawag siya ni Chihiro, kaya tumakbo siya palapit sa kanya at ipinaliwanag ang nangyari. Nang tanungin ni Chihiro kung sino ang nagpadala sa kanila, nagpa siya silang dukutin siya at nagawa nilang gawin ito dahil si Chihiro ay parang isang taong patpat. Habang paalis, tinawagan nila si Dan para tanungin kung gusto niyang ipadala si Chihiro sa kabilang panig. Ngunit sinabihan sila ni Dan na ibalik si Chihiro para makapag-usap sila ng pribado tungkol kay Rhea. Ilang araw bago ito, nasa labas si Meiro at naglilinis ng bahay nang magpas siya si Don na lumabas at sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol sa paghahanda ng hapunan para sa kanya. Sinabi rin niya ang parehong bagay tungkol kay Chihiro dahil malamang na magluluto siya para sa kanyang sarili at kay Rhea. Matapos sabihin na ipinagmamalaki niya si Chihiro dahil sa wakas ay kumilos siya at inaako ang responsibilidad para sa isa sa kanyang mga desisyon, umalis siya. Pumunta si Mero sa kwarto ni Chihiro para tingnan kung may maitutulong siya. Ngunit nang makita niyang malalim na ang kanyang pananaliksik tungkol sa mga zombie, pumunta siya sa kanyang kwarto at ginugol ang halos buong gabi sa pagsusulat. Kinabukasan sa paaralan, isang kaibigan na nagngangalang Shinoda ang nagdala ng pahayagan tungkol sa mga zombie upang patunayan kay Meru na ang mga zombie ay naging bahagi na ng lipunan. Isa pang kaibigan na nagngangalang Miko ang nagsabing imposible ito dahil malamang ay narinig na nila ito kahit saan. Ngunit iginiit ni Shinoda na totoo ito at sinabing malinaw na sinusubukan ng gobyerno na itago ito sa publiko. Nang sabihin ni Miko na kailangan nilang makakita ng kahit isang totoong zombie para paniwalaan, sumang-ayon si Shinoda at sinabing mayroon talagang isang zombie na malapit sa kanila. Agad na tinanong ni Miko kung si Meru ba iyon, ngunit sinabihan siya ni Shinoda na itigil na ang pag-uusap dahil malinaw na ang guro ng sining ang dahilan. Ilang araw bago nito, may nakalimutan si Shinoda sa mga klase sa sining pagkatapos ng mga klase. Kaya, kinuha niya ito pabalik at nakita niya si Miss Yamaguchi na nagpapakain ng isang nilalang sa kanyang bag habang kumakain din ng malaking piraso ng hilaw na karne. Nang marinig ito, agad na naalala ni Meru ang araw na maaga siyang pumasok sa paaralan at nakita ang isang bagay na gumagalaw sa bag ni Miss Yamaguchi. Dahil dito, iginiit ni Shinoda na isa siyang zombie at sinabing kailangan nilang maghanap ng ebidensya para mapatunayan ito. Pagkatapos ng mga klase ng araw na iyon, nanatili silang lahat sa klase sa sining upang maghintay para sa lihim na sesyon ng pagpapakain ni Miss Yamaguchi.
Tulad ng hinulaan ni Shinoda, dumating nga siya dala ang parehong bag. Ngunit nang papakainin na niya ang anumang demonyong dala niya sa loob nito, aksidenteng natamba ng mga babae ang ilang estatwa. Ang sumunod na nangyari, lahat sila ay nasa kanyang sasakyan dahil malinaw na kailangan niya ng paliwanag sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ng ilang minuto ng nakakahiyang katahimikan, sa wakas ay tinanong ng mga babae kung bakit siya may dalang buwaya papunta sa paaralan. Kaya, ipinaliwanag ni Miss Yamaguchi na ito talaga ang kanyang alagang hayop at hindi niya ito maaaring iwanang mag-isa sa bahay buong araw. Pagkatapos ay itinuro ni Shinoda ang katotohanan na pamayat siya ng husto kamakailan, at ipinaliwanag ni Yamaguchi na ang hilaw na karne na kinain niya noong isang araw ay tila nagdudulot ng mga problema sa panunaw na hindi niya inaasahan. Kinabukasan, nagpasya silang lahat na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon sa mga zombie dahil kumbinsido pa rin si Shinoda na ang Walking Dead ay batay sa mga totoong pangyayari. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Miko na mayroon siyang perpektong tip dahil tila naamoy niya ang nabubulok na laman habang pauwi noong unang bahagi ng linggong iyon. Gaya ng inaasahan, nagpasya siyang sundan ang amoy at kalaunan ay nakakita ng isang basura na puno ng mga buto. Sa sandaling iyon, isang kakaibang lalaki ang sumunggab sa kanya at tinanong kung bakit siya nakatayo sa labas ng kanyang bahay na parang isang weirdo. Bago pa siya makapagpaliwanag, dinala siya nito sa loob upang salubungin ang kanyang asawa, na pagkatapos ay inalok na ipaghanda siya ng isang plato ng ramen dahil sinusubukan talaga nila ang mga recipe na ay dadagdag sa menu ng kanilang restaurant. Pumayag si Miko, kaya hinainan nila siya ng isang mangkok ng ramen, ngunit ang amoy ay nagpalutong sa kanyang loob. Tiniyak sa kanya ng kakaibang mag-asawa na mas masarap ito kaysa sa amoy, kaya naman nagtiwala siya sa kanila at talagang nagustuhan ito hanggang sa puntong halos kainin na niya ang buong mangkok. Matapos makinig sa kanyang walang silbing kwento, tinanong ni Shinoda kung paano ito nakakatulong sa kanila na makahanap ng zombie. Kaya, ipinaliwanag ni Miko na ang mga zombie ay maaari ring maakit sa amoy ng mga buto tulad niya. Pagkatapos, pumunta silang lahat sa palaruan para tumambay, at sinabi sa kanila ni Shinoda na hindi siya titigil sa paghahanap ng mga zombie dahil alam niyang umiiral ang mga ito. Sa sumunod na sandali, inamin ni Mayru na mayroon talagang zombie na nakatira sa kanyang bahay. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, sinabihan ni Shinoda si Mayru na itigil ang pag-uusap dahil walang paraan para mabuhay siya kasama ang isang zombie sa buong panahon na ito. Pagkatapos ay ipinangako ni Mayru sa kanila na totoo ito. Kaya, sinabi ni Shinoda na kailangan nilang siguraduhin na malantad si Rhea sa mundo. Gayunpaman, pinigilan siya ni Mayru at sinabing ang templo ng kanyang pamilya ay may mahigpit na patakaran sa privacy, ibig sabihin ay hindi sila maaaring basta-basta pumasok at ibunyag ang pag-iral ni Rhea. Tinanong ni Shinoda kung ano ang pakiramdam ng pamumuhay kasama ang isang totoong zombie at inaasahan niyang sasabihin ni Mayru na si Rhea ay nahuhumaling sa utak. Ngunit matapos ipaliwanag ni Mayru kung paanong damo at normal na buhay lang ang gusto ni Rhea, nagulat muli si Shinoda at napaisip kung anong klaseng zombie ang ayaw kumain ng utak. Sa kasamaang palad, wala ring ideya si Mayru kung bakit hindi halimaw na uhaw sa dugo si Rhea gayong si Chihiro ang nasa likod ng lahat. Kaya, tumigil na si Shinoda sa pagtatanong ng mga walang silbing tanong. Pagkatapos, nagsimula na silang maglakad pauwi at biglang sinabi ni Shinoda na dapat pigilan ng nanay ni Mayru si Rhea sa pag-iingat sa kanya. Ipinaalala ni Miko sa kanya na nasawi na ang nanay ni Mayru. Kaya, humingi ng tawad si Shinoda sa pagiging walang alam, ngunit sinabi ni Mayru na hindi naman ito malaking bagay. Kalaunan, huminto siya sa grocery store at tuluyang umuwi. Ngunit nang makita niyang nag-aaway sina Ranko at Chihiro, nagpasya siyang bisitahin ang kanyang nanay sa sementeryo. Pagdating doon, nakita niya ang mga merienda na iniwan ni Chihiro at napagtanto na maaaring hindi pa siya nababalisa dahil akala niya ay siya nga. Matapos niyang magtabi ng pagkain, dumating si Rhea at sinabing gusto rin niyang bigyan ng espasyo sina Chihiro at Ranko. Nang bigla siyang humingi ng tawad sa pagdating sa buhay nila, sinabi ni Mayru na wala siyang problema doon. Pinuri siya ni Rhea dahil sa pagiging malaya at nag-alok na tumulong sa ilang mga gawaing bahay para mas mapadali ang mga bagay para sa kanya. Hindi sumagot si Mayru, kaya lumapit muli si Rhea para magtanong. Ngunit biglang naramdaman ni Mayru na parang kinakausap na naman niya ang kanyang ina.
Nang magsimula siyang mamula, inakala ni Rhea na nilalagnat siya. Ngunit matapos subukang damhin ang kanyang lagnat, humingi siya ng tawad kay Mayro dahil hindi niya masabi kung mainit or malamig ang kanyang balat. Nagdulot din ito ng alaala tungkol sa ina ni Mayro, kaya tinawag niya si Rhea na ina nang hindi sinasadya. Bigla siyang nahiya at sinubukang tumakbo, ngunit nadulas siya at nasugatan ang kanyang bukong-bukong kaya binuhat siya ni Rhea pauwi. Kinabukasan, sa wakas ay nakita ni Shinoda si Rhea at nagpas siyang huwag itong ilantad dahil mukhang mabait at mapayapa ito. Bumalik sa kasalukuyan, si Chihiro ay nakatali lamang at ikinulong sa isang lugar sa mansyon ng pamilya ni Rhea. Matapos siyang bigyan ng tubig ng isang katulong at umalis, hiniling niya na palayain at nagsimulang gumalaw, umaasang makakatakas. Ilang minuto ang lumipas, patuloy siyang sumisigaw para makalaya, ngunit pumasok si Arya at sinabihan siyang tumahimik para makapagpahinga na rin siya. Habang nagsisimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano naging maingay ang buong mansyon nitong mga nakaraang linggo, sinabi sa kanya ni Chihiro na hindi niya planong madukot ng kanyang sikutikong asawa. Dito, napagtanto ni Arya na siya pala ang lalaking tinakbuhan ni Rhea. Ngunit sa halip na magalit tulad ni Dan, lumapit siya sa bangko sa harap niya para tingnan kung mas gusto niya ang mga asset nito kaysa kay Rhea. Pagkatapos ay tinanong niya kung kinuha nito ang V-card ni Rhea, ngunit nagulat si Chihiro sa kung paano ito casual na nagsasalita tungkol sa mga hindi banal na bagay at umakto na parang hindi niya alam ang sinasabi nito. Napansin ito ni Arya at sinabihan siyang tumigil sa pagpapanggap dahil walang paraan na hindi niya sinubukang swertehin kay Rhea. Matapos itong pag-isipan at maalala na si Rhea ay isang zombie na ngayon, tinanong niya si Chihiro kung iyon ang dahilan kung bakit hindi pa ito nakikipagsesyon. Ngunit nadismaya siya dahil ang isang mabuting ina ay hindi dapat maging sabik na marinig na ang kanyang anak ay binabackshot ng isang taong nahuhumaling sa mga zombie. Nang tanungin niya si Arya kung bakit tila wala itong pakialam kay Rhea, sinabi ni Arya na dahil hindi naman talaga siya ang ina ni Rhea. Ipinaliwanag pa niya na pangalawang asawa siya ni Dan. At nang tanungin ni Chihiro kung bakit hindi nagsasalita si Rhea tungkol dito, sinabi niya sa kanya na ito ay isang lihim na itinatago sa loob ng pamilya. Sa sumunod na sandali, nagpa siya si Arya na sabihin kay Chihiro kung paano siya nagkaroon ng asawang umaarte na parang wala. Ilang taon na ang nakalilipas, siya ay kinuha bilang katulong ni Dan. Ngunit hindi tulad ng karaniwang mga katulong na nagtatrabaho sa mansyon, siya at ang isang grupo ng iba pang mga matataas na antas na babae ay kinuha bilang katulong dahil gusto ng pamilya nito na pumili siya ng mapapangasawa mula sa kanila. Sa kasamaang palad, palaging tinatanggihan ni Dan ang lahat ng mga babaeng kinuha nila para sa kanya. Kaya, nang dumating si Arya, sinabihan siya ng mga babae na sumuko dahil nagsimula silang maghinala na mas gusto talaga nitong bigyan ng shot ang ibang mga lalaki sa halip na mga babae. Nang marinig ito, sinabi ni Arya sa mga babae na hindi niya sila gusto at nilinlang ang sarili na isipin na ito ang espesyal na prinsesa na magpapakasal sa kanya at mabubuhay ng maligaya magpakailanman. Ilang araw lamang matapos siyang dumating, napansin na siya ni Dan at tinawagan siya sa anumang pagkakataon na mayroon siya. Gayunpaman, tinatrato lang siya nito na parang candy sa braso at hindi kailanman sinubukang makipagsesyon sa kabila ng lahat ng pagsisikap nito na ipakita ang kanyang mga pakana sa kanya. Bilang resulta, naniwala rin siya na gusto nitong mag-backshot mula sa mga taong katulad mo. Isang araw, nagdaos ang kanyang pamilya ng isang paligsahan sa fencing upang makalakam ng pondo para sa mga may kapansanan. At si Dan, na isang profesional na sa esport, ay madaling natalo ang lahat ng kanyang mga kalaban. Gayunpaman, pagkatapos ng huling tunggalian, nagalit siya sa kalaban dahil naging malinaw na sinasadya niyang magpaka-easy para manalo si Dan. Matapos malaman na ang kanyang mga magulang ay nagbayad sa iba pang mga manlalaro, nagpatalo si Dan at nagalit sa natitirang bahagi ng kaganapan. Maya-maya pa, nagsimula nang umalis ang lahat. Ngunit may isang babaeng naka-wheelchair na nagbalik ng guwantes ni Dan at sinabing mali siya na hinayaan niyang madaig siya ng kanyang emosyon. Ilang araw pagkatapos nito, nag-propose siya sa kanya at, gaya ng inaasahan, tuluyan nang nawala sa isipan ng kanyang pamilya. Hindi nila hahayaang magpakasal ang tagapagmana ng pamilya sa isang taong hindi man lang kayang tumayo sa sarili niyang mga paa, ngunit nakapagdesisyon na si Dan. Nang pilitin nila siya, napagdesisyonan niyang isuko ang kanyang mana at ang pangalan ng pamilya dahil walang makakapigil sa kanya na pakasalan ito.
tumanggi rin siyang tanggapin ang anumang uri ng kawalang galang sa kanya. Kaya kalaunan ay tumalikod ang kanyang pamilya at walang ibang nagawa kundi tanggapin ang kasal. Gayunpaman, pagkatapos ikasal, nabuntis siya kay Rhea at binawian ng buhay habang nangganganak. Si Dan ay nahulog sa mahabang kalungkutan pagkatapos noon at tumangging magsalita or kumain, umaasa na kahit papaano ay makakasama niya muli ang kanyang tunay na pag-ibig sa kabilang buhay. Tumanggi si Arya na tanggapin ito at sinimulan siyang alagaan araw-araw hanggang sa wakas ay makapagsalita na siyang muli at kahit papaano ay malampasan ang kalungkutan. Dahil si Arya lang ang nag-aalaga sa kanya, nagpa siya si Dan na pakasalan siya, at naisip niya na sa wakas ay pagkakataon na niya para sumakay sa joystick nito. Gayunpaman, hindi na siya inimbitahan ni Dan sa kwarto nito pagkatapos ng kasal at hindi man lang tumingin sa kanya sa loob ng maraming taon. Matapos marinig ang lahat ng ito, hindi maintindihan ng isipan ni Chihiro kung bakit siya galit na galit dahil nakuha na niya ang gusto niya. Kaya ipinaliwanag ni Arya na mahilig gumawa ng sesyon ang mga babaeng may asawa kasama ang kanilang mga asawa, ngunit hindi pa niya naranasan ang magandang sesyon na iyon. Noong una, tinanggap niya ang katotohanan na si Dan ay isang nagdadalamhating lalaki lamang na naghahangad ng isang taong mag-aalaga sa kanya. Ngunit ang katotohanan na pinaramdam niya sa kanya na nakahiwalay siya sa pamilya ang pangunahing dahilan kung bakit niya nilunod ang sarili sa alak at nakipag-ugnayan sa anumang asset na nakatingin sa kanya. Sa isang punto, naisip niya na magandang ideya na magsikap kasama siya. Kaya, iminungkahi niya na mag-honeymoon, ngunit ang tanging inaalala lang ni Dan ay isama si Rhea sa kanila. Kaya, nag-iisa si Arya sa kanyang sariling honeymoon. Sa kabila ng lahat ng matangkad na pulang bandila at mga senyales na sumisikat sa mukha ni Dan, naniniwala pa rin si Arya na kaya niyang magnakaw ng puwang sa puso nito hanggang sa araw na sinabihan siya ng butler niya na itigil na ang pagkakaroon ng romantikong relasyon sa kanya. Nagulat siya nang marinig ito at inakala niyang tinatakot lang siya nito, ngunit dinala siya nito sa study room at inilipat ang ilang libro para magbunyag ng isang lihim na butas. Matapos tingnan ito, nakita ni Arya si Dan na inihahanda si Rhea para sa isa sa mga photoshoot na inaabangan niya bawat taon. Nang matapos na ang nakakatakot na kwento, biglang nag-alok si Arya na tikman ni Chihiro ang mga cake nito kung gusto niya. Ngunit gusto lang umuwi ni Chihiro at i-record ang mga cake ni Rhea. Nang subukang ikis siya ni Arya, umatras ito para lang iwasan siya at nagsimulang umiyak si Arya habang isinusumpa ang mundo dahil sa pagiging hindi patas sa kanya. Pagkatapos, dumating si Beibo, kaya hinawakan niya ito, iniisip na makakakuha man lang siya ng atensyon mula sa isang pusa. Ngunit muling winasak ni Chihiro ang kanyang pag-asa sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na si Beibo ay isang zombie. Nang sandaling iyon, dumating ang isang katulong upang ihatid si Chihiro kay Dan at habang nagsisimula siyang magreklamo tungkol sa kanyang mga karapatan, sinabihan ni Arya ang katulong na magpasalamat na natulungan siya ni Dan. Kasabay nito, sumakay si Rhea ng taxi papunta sa kanyang bahay dahil ngayon lang niya nalaman na si Dan ang nasa likod ng lahat. Samantala, si Chihiro ay itinapon sa isang madilim na silid at nagtaka kung nasaan siya hanggang sa magsimulang magliwanag ang mga larawan ni Rhea. Mabilis niyang napagtanto na ito ang espesyal na lugar ni Dan, at sa wakas ay nagpakita si Dan upang pasalamatan siya sa pag-aalaga kay Rhea. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang pagmamahal at obsesyon sa kanya ay lalong lumakas nang maging zombie ito. Ngunit nangako rin siya na pagbabayaran ni Chihiro ang pagpapaalis sa kanya kay Rhea. Ilang minuto ang lumipas, pinatulak ni Dan ang kanyang katulong sa isang madilim na pasilyo, at ito ang dahilan kung bakit iniisip ng ating bida na bilang na ang kanyang mga araw. Kaya, humingi siya ng pahinga sa banyo, umaasang gagamitin iyon bilang pagkakataon upang makatakas. Pagkatapos ay sinabihan siya ng katulong na alisan ng laman ang kanyang pantog sa upuan kung talagang kailangan niyang umalis, kaya mahinahon niyang tinanggap na tunay na makikilala niya ang kanyang ina sa kabilang buhay. Pagkatapos ay nangako si Dan na hindi siya pahihirapan bago buksan ang isang pinto sa fencing dojo, kung saan niya unang nakilala ang ina ni Rhea. Habang sinusubukan ni Chihiro na makita kung gaano kalaki ang dojo, kumuha si Dan ng isang fencing sword upang makipaglaban sa kanya. Sa kabila ng alam na wala siyang pagkakataon laban kay Dan, tinanggap ni Chihiro ang tunggalian para lamang ipakita na mas may kakayahan siyang alagaan si Rhea. Nang mga sandaling iyon,
Kara-rating lang ni Rhea sa mansyon at sabik na inaasahan ng kanyang taxi driver na makakatanggap siya ng sapat na pondo para sa maagang pagre-retiro. Pagbukas pa lang niya ng pinto, dalawang katulong ang sumalubong sa kanya at sinabing medyo abala si Dan sa ngayon. Sinubukan ni Rhea na huwag silang pansinin, pero iminungkahi nila na magpahinga muna siya bago siya subukang hulihin ng mga goons kanina gamit ang lambat. Habang nagpupumiglas siya sa kanila, sinabi ng isa pang katulong kay Arya na nakabalik na si Rhea, pero tinanong niya ang katulong kung bakit iniisip ng sino man sa kanila na may pakialam siya. Pagkatapos noon, si Rhea ay itinapon na lang sa isang kama sa basement, at mabilis na humingi ng tawad ang mga katulong sa pagiging magaspang. Pagkatapos ay inutusan niya silang dalhin siya kay Dan, ngunit nagsimula silang tumawa at nagpasyang turuan siya ng isa or dalawang bagay tungkol sa pagkakaroon ng mabuting asal. Matapos maramdaman ang kanilang masasamang balak, sinubukan ni Rhea na gamitin ang ilan sa lakas ng zombie na iyon, ngunit madaling natalo siya ng mga katulong at pinalitan siya ng isang maid costume. Muli niya silang inutusan na huminto at alisin ang damit. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang pagkarinig sa kanyang katapangan ay nagpainit sa loob ng mga katulong. Kaya, ipinagpatuloy nila ang panggugulo sa kanya. Habang patuloy nilang ginagamit si Rhea para matupad ang kanilang pinakamalalim na kagustuhan, isinuot ni Chihiro ang fencing suit at tinawag si Dan na isang manloloko dahil halatang dalubhasa na ito sa sport. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Dan na subukan ang isang hit gamit ang anumang kasanayang alam niya. Ngunit sinabi ni Chihiro na hindi pa siya nagkaroon ng oras para matuto ng anumang martial arts. Galit na galit, tinanong ni Dan kung bakit tatakas si Rhea kasama ang isang kaawa-awang mahinang tao kung mayroon naman siyang lahat ng paraan para protektahan ito. Dahil dito, kinutya siya ni Chihiro dahil malinaw na wala pa rin siyang ideya kung ano talaga ang gusto ni Rhea. Nang mga sandaling iyon, isinuot na ng mga katulong si Rhea sa isang kuneho na costume. Ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay naumay na siya at pinunit ang mga kadena sa dingding para makalaya, na ikinagulat nila. Kasabay nito, nalito si Dan sa tawa ni Chihiro. Kaya, ipinaliwanag ni Chihiro na isa siyang walang kaalam-alam na baliw dahil walang paraan para isipin niya na ang isang tunggalian sa bagong matalik na kaibigan ni Rhea ay magpapatunay na isa siyang karapat-dapat na ama. Tinawag din siya ni Chihiro na isang talunan dahil sa pagkuha ng mga litrato ng mga asset ni Rhea noong kaarawan nito. At nang marinig ito, nagulat si Dan at nagtanong kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Gamit ang pagkakataong ito, nagpa siya si Chihiro na turuan siya kung paano kumilos na parang isang ama. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakatakas si Rhea sa mga katulong at tumakbo upang iligtas si Chihiro. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa dojo, tinusok ni Dan si Chihiro sa tiyan. Natigilan sina Rhea at ang mga katulong sa gulat dahil hindi nila inaasahan na tutusokan talaga ni Dan si Chihiro. Ngunit sa isang nakakagulat na pag-ikot, mas malalim na hinayla ni Chihiro ang espada at tumama ang isang mapaminsalang headbutt na nabasag ang bungo ni Dan. Agad na sumugod si Rhea para tingnan si Chihiro, ngunit habang sinusubukan niyang tumugon, kinatuwa niya ang kanyang kuneho na kasuutan. Patuloy siyang napapaungal tungkol sa kung gaano siya kaganda hanggang sa magtanong si Dan kung bakit wala pa siya sa langit dahil nasa tiyan pa rin niya ang espada. Sa una ay inakala ni Chihiro na adrenaline lang ito, ngunit matapos maalala ang gabing ginamo ni Rhea ang kanyang mga pinsala gamit ang kanyang dila, napagtanto niya na ang laway nito ay tiyak na nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ng zombie. Nabigo, kinuha ni Dan ang susunod na espada para tapusin si Chihiro. Ngunit tumakbo si Rhea papasok at hinaranggan ang atake bago sinabihan si Dan na tumigil. Sa hindi malamang dahilan, nagulat si Dan na pinipigilan siya nito na tapusin ang kanyang matalik na kaibigan. Kaya, tinanong niya kung bakit siya nakikialam kahit alam niyang ginagawa niya ito para mapasaya siya. Ipinaliwanag pa niya na kahit masyadong mahirap at mahina si Chihiro para protektahan siya, nakakuha na siya ng flight palabas ng bansa para masimulan nila ang isang paggamot upang maibalik ang kanyang pagkatao. Labis siyang nagulat nang sabihin ni Rhea na ilagay na lang ang mga tiket sa eroplano sa kanyang likuran dahil mas gugustuhin pa nitong mamuhay ng maikli, ngunit masayang kasama si Chihiro kaysa manatiling miserable kasama si Dan. Lubos na nadurog ang puso, tinanong ni Dan si Rhea kung ang kaunting kalayaan na kasalukuyan niyang tinatamasa kasama si Chihiro ay sulit bang tanggihan ang lahat ng nagawa niya para sa kanya. Nang sandaling iyon,
Hinawakan siya ni Chihiro at tinanong kung huminto na ba ito para tanungin si Rhea kung ano talaga ang nagpapasaya sa kanya, sa halip na ipagpalagay na alam na niya ang pinakamabuti. Nang marinig ito, naalala ni Dan ang lahat ng pagkakataong tinanggihan niya ang mga kahilingan ni Rhea sa mga nakaraang taon at sa wakas ay napagtanto niyang ginawa niya itong miserable. Nang makitang tinatanggap na niya ang kanyang mga pagkakamali, nagpasya si Chihiro na itigil ang pang-aasar sa kanya at inamin din na wala siyang lahat ng kailangan ni Rhea para madaling maranasan ang regular na buhay na pinapangarap niya. Matapos niyang humingi ng tulong kay Dan sa mahahalagang bagay, tinanong ni Dan si Rhea kung mas gusto ba talaga nitong maging roommate ng isang nahuhumaling sa zombie kaysa tumira sa isang mansyon kasama ang kanyang kakaibang tatay. Hindi ikinagulat ng lahat, pumayag siya. Kaya nagpa siya si Dan na hayaan siyang manatili kay Chihiro, pero iginiit niya na hanggang sa makahanap siya ng permanenteng lunas para sa kondisyon nito. Sa sandaling iyon, sinunggaban niya si Chihiro at nangakong gagawa ng peanut butter gamit ang kanyang nut shelf kung may isip man lang niyang makasesyon si Rhea. Pagkaalis niya, sinubukan ni Chihiro na umakto na parang hindi niya kailanman hinanggad ang zombie asset ni Rhea. Ngunit pagkatapos ay nawala ang adrenaline at bigla siyang nawalan ng malay. Pagkatapos, lumipad si Dan sakay ng kanyang pribadong jet upang simulan ang paggawa ng lunas para kay Rhea. Habang nagising si Chihiro sa kama at nakita ang lahat ng nag-aalalang mukha na nakatingin sa kanya, tuluyan niya silang hindi pinansin para masiyahan sa kagandahan ni Rhea. Ipinaliwanag niya na pinasuot siya ng mga katulong ng isang maganda na damit dahil alam nilang magugustuhan niya ito at agad niyang sinubukang yakapin siya sa kanyang isipan. Pero biglang pumasok si Ranko at nag-dive sa kanyang sugatang katawan habang nagtatakang tinatanong kung ayos lang siya. Matapos niyang sabihin na talagang pinalala lang niya ang sitwasyon, humingi siya ng tawad bago tinanong kung paano siya nasaktan. Sa sandaling iyon, inako ni Rhea ang kasalanan at sinubukang humingi ng tawad sa paglalagay sa kanya sa panganib, ngunit pinigilan siya ni Ranko na magsalita pa at biglang sinabing siya ang kasintahan ni Chihiro. Agad na itinanggi ito ni Chihiro at inakala niyang tuluyan nang nawala sa sarili si Ranko. Ngunit pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang oras na pumayag itong pakasalan siya habang sila ay nasa isang palaruan. Sinabi ni Chihiro na malinaw na hindi niya ito sinasadya at patuloy na itinatanggi siya hanggang sa sinabi niya na huwag mag-alala dahil tinutokso lamang siya nito. Gayunpaman, habang patuloy siyang nagtatanong tungkol sa kanya, nagsimulang maawa si Rhea para kay Ranko dahil malinaw na ngayon na may nararamdaman siya para kay Chihiro. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang magduda si Chihiro sa kanyang desisyon na alagaan si Rhea. Inisip niya kung tama ba si Dan na isa siyang walang silbing talunan, ngunit nagpasya siyang magtuon sa katotohanan na sa wakas ay mamumuhay na siya kasama ang isang babae na puno ng mga plot armor tulad ng dati niyang pinapangarap. Pagkatapos, habang kumakain ng hapunan, nawalan na naman ng sentido komon si Jagoro at nakalimutan na nakakain pala ang mga sibuyas. Kaya, ipinaliwanag ni Meru sa kanya. Nang sandaling iyon, tinanong ni Don si Meru kung ano ang ginawa niya para kay Rhea. Kaya, ipinaalala ni Meru sa kanya na damo lang ang kinakain ni Rhea at nalito si Don at nagtanong kung paano siya mabubuhay sa mga dahon ng lason lamang. Ngunit hindi komportable si Rhea dahil dito, kaya inalok niya na bumalik sa pagkain ng mag-isa sa kwarto ni Chihiro kung ang kanyang jeta na lason ay labis na para kay Don. Nang marinig ito, sinabihan ni Chihiro si Don na itigil na ang pagtatanong sa kanya ng maraming tanong tuwing sila ay kumakain ng hapunan. Ngunit sinabi ni Don na siya ay mausisa lamang at nais malaman kung bakit hindi siya makakain ng regular na pagkain. Bigla na lang sumugod si Jagoro kay Rhea, sinusubukang agawin siya, ngunit pinatulog siya ni Chihiro at sinabi kay Rhea na normal lang na kumilos ng ganito si Jagoro. Humingi rin ng paumanhin si Don kung gaano kakaiba ang kanilang pamilya paminsan-minsan, ngunit inaangkin ni Rhea na ayos lang sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng hapunan, patuloy na iniisip ni Chihiro na sawang-sawa na siya sa nakakalason na buhay na nararanasan niya kasama ang pamilya nito. Kaya, dinala niya ito sa isang magandang lugar sa ilalim ng tulay para mag-usap. Nang humingi siya ng paumanhin dahil sa maalikabok at lumang tulay lang niya ito naihatid, sinabi ni Chihiro na gustong-gusto niya talaga ito dahil ang simpleng paglalakad sa gabi ay isang bagay na hindi kailanman papayagan ni Dan. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari silang manood ng Furry Works Festival na magaganap bukas ng gabi dahil hindi rin siya pinayagang pumunta doon. Madali itong pumayag,
kaya nangako siyang pipigilan ang kanyang katawan na mabulok para magkaroon sila ng magandang oras na magkasama. Medyo nagulat si Chihiro sa pahayag na ito, kaya sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi maaaring magkahiwa-hiwalay ang kanyang katawan sa isang araw. Ilang minuto ang lumipas, nagsimula na silang umuwi, at nawalan ng isip si Chihiro dahil ngayon ay hindi niya mapigilan ang pag-iisip ng posibleng paraan para mapigilan ang pagkabulok ng katawan ni Rhea. Pagka-uwi nila, napansin ni Rhea na hindi ito pumupunta sa kwarto. Kaya, tinanong niya kung bakit, at ipinaliwanag niya na may ilang bagay lang siyang gagawin. Ilang minuto ang lumipas, pumunta siya sa kwarto ni Jagoro na umaasang makahingi ng tulong mula sa matandang baliw. Ngunit nang makita niyang natutulog na si Jagoro, nagpasya siyang matulog na lang. Sa sandaling iyon, dumating si Meiro at tinanong kung bakit hindi na bumalik sa paaralan si Rhea. Sinabi sa kanya ni Chihiro na malinaw na hindi ganoon kadali, ngunit iginiit ni Meiro na iyon ay dahil kailangan lang niyang takpan ang mga peklat ni Rhea at bigyan ito ng make-up para hindi makita ng mga tao na isa siyang zombie. Naalala ni Chihiro noong nangako siya kay Rhea ng normal na buhay, na kinabibilangan ng pagpasok sa paaralan tulad ng iba. Pero ang katotohanang literal na nadudurog ang kanyang katawan sa araw ay ginagawa itong isang malaking problema. Kinabukasan, kinansela ang pagdiriwang ng paputok dahil sa wakas ay nagpa siya ang mga ulap na ilabas ang lahat ng tubig. Pagkatapos ay hiniling ni Rhea kay Chihiro na ihatid siya sa susunod kung mabubuhay pa siya ng sapat para makita ito. Nang marinig ito, nagalit si Chihiro at agad na ipinagpatuloy ang kanyang pananaliksik upang mapanatili siyang buhay. Kinabukasan, habang naglalakad papunta sa paaralan, nagalit si Yasotaka tungkol sa ulan dahil gusto rin niyang pumunta upang makita ang mga babae sa pagdiriwang. Habang sinusubukan niyang ipakita kay Chihiro ang mga magagandang babae sa kabilang daanan, sinalubong ni Ranko si Chihiro gamit ang kanyang mga aset upang bumati. Habang kinakausap niya ito, naisip ni Yasotaka kung mayroon ba siyang isang uri ng sumpa na pantaboy ng babae na nagpapaiwas sa kanya sa mga babae. Pagkatapos, ikinuwento ni Chihiro kay Ranko ang tungkol sa pagdiriwang at kung paano niya gustong isama si Rhea dahil ito sana ang una niyang pagdiriwang. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Ranko na gumawa na lang ng sarili niyang pagdiriwang ng paputok sa halip na maghintay ng isang buong taon para sa isa pang pagdiriwang na maaaring makansela rin. Pagkalipas ng ilang minuto, umuwi si Meiro at hindi mapakali nang makita si Rhea na naglilinis, kaya humingi siya ng walis. Gayunpaman, habang sinusubukang ibalik ito, aksidenteng ginamit ni Rhea ang lakas ng zombie at nahati ito sa dalawa. Sa sandaling iyon, dumating si Chihiro at nag-alala nang makita si Rhea sa labas, ngunit tiniyak nito sa kanya na malamig ang panahon dahil halos buong araw ay maulap. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang plano na gumawa ng kanilang sariling pagdiriwang ng paputok, at natuwa si Rhea. Ngunit nang banggitin niya na darating si Ranko upang tulungan siyang magsuot ng yukata, nawala ang kanyang pananabik. Sa kasamaang palad, hindi pa rin maintindihan ng utak ni Chihiro kung paano gumagana ang mga babae. Kaya, pumasok siya sa loob, at nagpasya rin si Meiro na magsimulang kumain habang si Rhea ay nanatili sa likod upang subukang hanapin ang kanyang walis. Pagkatapos, dumating si Ranko at binati si Don bago ipinaliwanag kung ano ang kanilang plano para sa gabi. Sa sandaling iyon, lumabas si Chihiro na suot na ang kanyang yukata at ipinaliwanag na tinulungan siya ni Meiro na isuot ito. Dahil si Rhea na lang ang natitira, umakyat si Ranko sa silid upang tulungan siya sa damit, at sinamantala ni Rhea ang pagkakataong ito upang tanungin si Ranko tungkol sa kanyang relasyon kay Chihiro. Matapos aminin na kinasusuklaman niya ang loob nito noong una, sinabi ni Ranko na talagang nagustuhan niya ito hanggang sa matanggap niya ang lahat ng mali pa rin sa kanya. Matapos mabihis ng buo si Rhea, tinanong ni Ranko kung nagsisinungaling ba siya tungkol sa pagiging zombie dahil mas maganda ang itsura niya kaysa sa ilang mga babae sa paaralan. Agad siyang sinabihan ni Rhea na itigil ang pagsusuot ng takip dahil ilang linggo nang nabubulok ang kanyang balat. Ngunit lumapit si Ranko para sumangot at sinabi kay Rhea na normal na ang kanyang itsura. Tiniyak din niya kay Rhea na makakahanap si Chihiro ng paraan para mapanatili siyang buhay. Pero pagkatapos ay sinabi ni Rhea na malamang ay mas makakabuti sa kanya kung wala siya. Sa unang pagkakataon, naubusan ng mga papuri si Ranko, kaya tinanong ni Rhea kung may nararamdaman ba siya para sa kanya.
Matapos itong aminin, tinanong din ni Ranko ang parehong tanong, ngunit natigilan si Rhea. Napansin ni Ranko kung gaano siya kinakabahan at sinabing itatago niya si Chihiro sa kanyang sarili, umaasang makakakuha ng reaksyon mula kay Rhea. Gayunpaman, madali siyang sumang-ayon dito. Kaya, tinanong ni Ranko kung bakit hindi siya nagsusumikap kahit alam niyang nauubusan na siya ng oras sa bawat araw. Sumagot si Rhea na malinaw na mas malapit ang relasyon ni Ranko kay Chihiro samantalang siya ay isa lamang traumatikong mayamang babae na kailangan niyang bantayan araw-araw. Sinabihan ni Renko si Rhea na gawin ang lahat para makuha ang tunay nitong gusto. At matapos mangako si Rhea na gagawin ito, lumabas sila ng silid para simulan ang low-budget Furryworks Festival. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala ni Chihiro si Rhea sa isang tabi at tinanong kung talagang masaya ba ito sa paggawa ng lahat ng nakakabagot na bagay na ito kasama siya. Ipinaalala ni Rhea sa kanya na ang mga bagay na nakikita niyang nakakabagot ay isang pangarap na natupad para sa kanya dahil hindi niya naranasan ang mga ito noong lumalaki siya. Kinabukasan, bumalik si Rhea sa mansyon ni Dan, ngunit nasa sabik ang mga katulong na makita siya. Ipinaliwanag niya na pumunta lamang siya para kumuha ng mga gamit para sa paaralan. Pagkatapos mag-impake, tumalikod siya para umalis at nakita si Arya, na naghihintay na sabihin na hindi siya mag-aalok ng anumang tulong kay Rhea kung may mangyaring mali sa paaralan. Kalmadong tinanggap ito ni Rhea at lumabas upang makipagkita kay Chihiro bago sila pumunta sa abandonadong hotel para mag-usap. Sa wakas ay inamin ni Rhea na gusto niyang gugulin ang lahat ng kanyang oras sa mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Sinabi rin ni Chihiro na wala siyang ibang gusto kundi ang manatili siya sa tabi niya habang buhay. Ngunit habang sinisimulan niyang ipaliwanag ang lahat ng mga bagay na gagawin nila ng magkasama, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rhea. Kaya, hinailan niya ito pababa para sa isang matinding kiss.